Home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agrivet. Kumpleto na, sigurado ka pa! Hayop sa impormasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! Agri TV, hayop ang galing! Oh, mga ka-agri! Nandito po si Makatang, katawan ay matikas. Kung inyong pagmamasday, maganda rin ang bikas. Kayo po ba ay mahilig kumain ng prutas? Yan po ang laman ng trivia ko bilang inyong panghimagas. At ano nga ba yung prutas na maraming mata? Abangan nyo po yan mamaya. Matutuwa kayong talaga sa ibabalita ko. At eto muna yung mga makikita nyo pa sa aking programa. Sapagkat ngayon ay ipapasyal ko kayo muna sa isang bukirin na talaga namang kahali-halina. Panoorin nyo na. Sa ating season ender, alay sa ating mga tatay na nagsaka sa buhay para tayo ay mapag-aral, aking ibibigay mga agrihang nababagay. Sa ating babuyan, ang Pigrolac hatid at usapang baboy na naman. Ang kakihan at sarimanukan, mga tips sa pagmamanukan. Ang agyar, kakaibang mga pangnegosyong hayop sa Happy Pets. Mga cute at nagliliitang mga isda, paano mapaparami sila? At sa alagang kalapatids, tips sa pagkakarera, mamaya na! Lahat ng yan ngayong umaga sa Agri TV. Hayop ang galing! This portion is brought to you by UNACO. 50 taong kaagapay sa tagumpay. Welcome po sa mga kababayan nating hog racers dyan! Halina't muli ninyo akong samahan upang lalong madagdagan ang inyong kalaman sa tamang pag-aalaga at wastong pagpapalago ng inyong babuyan. Kaya't kunin na po ang inyong lapis at papel. Huwag na munang maglilipat ng channel dahil nandito na po ang inyong inaabangan. Hatid ng Univet at Pigrolac para sa mga grazers ng bayan, pati na rin sa mga gusto pang pasukin ang negosyong babuyan. Halina po't atin ang tutukan ang usapang baboy. Piggery 101! Nitong May 27 to 29, ginanap ang annual convention ng mga local government veterinarians sa isla ng Boracay. As veterinarians, marami po kaming serbisyong binibigay sa ating mga kababayan. Nandiyan po yung disease prevention. Kailangan po natin bakunahan ang lahat ng mga aso, pusa. Kasama na rin po ang mga food animals, katulad nagbibigay din po tayo ng free hog cholera vaccination. Kasama din po sa serbisyo ng lokal na pamahalaan ay ang meat safety. Tinitingnan po natin ang lahat ng mga karneng itinitinda sa ating pamilihang bayan at sinisiguro natin ito ay fit for human consumption. Ito po yung mga bagay na dapat nating i-improve, katulad din po ng continuing education ng ating mga local government veterinarians. Kailangan po nila ang patuloy na pananaliksik at patuloy na pag-aaral at pagpapakadalubhasa. Ang mga livestock technicians natin, livestock inspectors, ito yung mga tumutulong sa mga veterinarians natin pag-implement o pagbigay ng mga services sa ating mga farmers na engage sa livestock at saka sa poultry. With the help or the trust ng Agricultural Training Institute na i-strengthen yung veterinary services because nakita din nila na for how many years parang napabayaan yung sa livestock. However, we appreciate na ngayon nasilip at na pansin nila na talagang kailangan bigyan ng support ang veterinary extension services. That is why yung Department of Agriculture through the Agricultural Training Institute ay nagfo-focus ngayon this year sa ganitong type of service o training. But in general, the local government is also supporting in this endeavor. At saka sabihin ko ulit, maganda ang working relationship ng local government unit or local government extension workers at saka sa national government, lalo na sa ating Bureau of Animal Industry at saka Department of Agriculture. Kasabay ng pagdiwang ng PCM-VLP ng kanilang 13th Annual Convention,
ipinagdiriwang din ng aming kumpanya. Ngayon ang ika-50th year anniversary namin. So bilang pasasalamat sa 50 taong kaagapay sa tagumpay, magdodonate ang UNACO ng 5 million worth of Unibet products sa lahat ng mga LGUs na dumalo sa convention na ito. At dito po nagwawakas ang usapang di na dapat pinapalampas. Samahan niyo po ako hanggang sa susunod na linggo upang kaalaman ninyo ay madagdagan na naman ang bago. Basta't usapang negosyong baboyan, kami po ang bahala dyan. Ito po ang Usapang Baboy, Piggery 101. This portion was brought to you by UNACO, 50 taong kaagapay sa tagumpay. Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Magandang umaga mga kasari manukan. Usapang pagkakakitaan naman po tayo ngayon. Profitability ika nga nila. At kakibat ng profitability ay ang sustainability o ang ginagawa ng mga racer upang tuloy-tuloy na kumita ang negosyo o tuloy-tuloy ang farm operation. Tampok po natin ngayon ang kwentong profitability and sustainability ng isang certified Sari Manok poultry farm owner dito sa Laguna, si Mrs. Evelyn Saide. Good morning, Mrs. Evelyn. Good morning po. Dito po sa alaga po ninyo na 6,000 na broilers, magkano po ang inyong ipinuhunan? Bali, 600,000 po sa building plus 100,000 sa equipment. Sa loob po ng isang production cycle, magkano po ang inyong sales, gastusin, at syempre po yung inyong kita? Base dun sa 6,000 heads, napupuhunan po doon, nagkakahalaga ng 584,400. Kasama na po doon ang feeds, sisiw, gamot, electrification, labor, miscellaneous at saka po yung managerial. Nag-gross po naman kami ng 875, 520. Ang live weight ay 80 pesos per kilo. Nagkakaroon po kami ng harvest recovery na 96%, 30 days. At nag-a-average po kami ng live weight ng 1.9. Less expenses po na 584,400. Nagkakaroon po kami ng net income na 291,120. Nabanggit niyo po na meron po tayong managerial expense. So ito po ba yung paraan ng pagpapasweldo niyo po sa sarili ninyo? Sa halip na kumuha ako ng ibang tao, ako na lang, hindi lang ako aasa sa kita. Kailangan meron din akong daily income para na-consider ko na ako isang empleyado. Minsan po kasi hindi maiwasan, may panahon napakalikot ng presyo ng ating farm gate price ng live weight. So ano po masasabi niyo doon, si Saide? Hindi po maiiwasan ng pagkalugi dyan. Kaya po ang ginagawa ko, taon na lang ang kwentahan. Sa isang taon po, ang production cycle natin ay 7. Kaya po kung kumita ka ng 5, malugi ka ng 2, kita pa rin po tayo. Meron po ba tayong challenges dito sa merkado o marketing ng ating mga produkto? Pag mababa ang presyo ng manok, kailangan po naming maghanap ng mga hauler para mabilis ang out ng aming mga manok. Nagpapadress pa po kami sa labas kasi mas stable po ang price ng dressed chicken. Mrs. Saide, baka gusto niyo pong ikwento o i-share sa ating mga televiewers ano po sa experience niyo yung pinakamagagandang panahon kung kailan dapat mag-alaga ng broilers? Base nga po sa aking karanasan, maganda pong grow ng manok. Kung meron po tayong napaka-importanting tips na nais ipamahagi sa ating mga kasari manukan, ano po ito? Tago po natin ang ating mga record para ito po ang ating magiging basihan para mapaunlad natin ang ating pag-aalaga ng manok. Patuloy po tayong mag-aral, magsaliksik kung paano mas mapapaganda ang pag-aalaga ng manok. Napakaganda po, Mrs. Saide. Maraming salamat po at maraming salamat din sa ating mga kasari manukan. Hanggang sa muli, dito po sa Kapihan at Sari Manukan.
Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Sa unang araw pa lang, patukay na agad ang sisiw ng Sari Manok Chick Booster na may optimum vitamin nutrition na pampasigla para may resistensya laban sa sakit. Sundan agad ito ng Sari Manok Broiler Starter para sa balansyado at kumpletong nutrisyon. Kumplituhin ang pagpapalaki sa Sari Manok Broiler Finisher para sa mabilis na paglaki at pagbigat na manok. Mula 30 days pataas, maaari ka na magbenta. Dahil alaga ka ng Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala, sa gramo lamang, pati rin sa timbang, at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. This portion is brought to you by Tatak Excellence, Talagang Magaling, and Aguiar Animal Genetics, Improvements and Agri-Resources Incorporated. Good morning mga ka-agri. Welcome to Hayashi Koi Farm. Last week pinag-usapan natin kung saan ang origin at kung paano ang pag-aalaga ng koi. Today, I'm going to take up with you kung paano ang pagsaselection ng koi. Okay, ito yung mga Japanese koi. Ang ginagawa namin ngayon, pinipilian namin mga reject such as those mga orange, mga puti, yung mga kulay sardinas, at saka yung mga bansot. Since itong first culling, what we do, ang ginagawa lang namin, yung mga single color na reject lang tinatanggal namin. After 60 days, then we're going to have a second culling. Doon sa second culling namin, pinipili ng mga good pattern. Kasi kitang-kita na after second culling. First culling, minsan di pa makikita yung mga pattern niya. Kasi ang isda naman, pag napisa sila and when they grow, these are around 45 days, hindi sabay-sabay, hindi pare-pareho ang laki nila. Magkapatid yan, yung malaki at maliit, they came from the same batch. Yung iba, mas mahina kumain, yung iba, mas malakas kumain. And sometimes dito sa mud pond, pag hulog namin, sa baby pond, pag high dense, mas mabagal sila lumaki. Maraming variety ang koi. Ang hinanap palagi nila ang yung tancho. Yung tancho, yung puti, tapos may bilog na pula sa ulo dahil it symbolize yung bandera ng Hapon. I'll consider this as a good fish. Medyo magandang pattern niya, two-step, and ogo ng ulo niya, and very shiny siya, makintab. Ito pwede natin tabi. Future, may pag-asa naging magandang koi ito. This one, I'll consider the best pick for the day. Nakausog ang pattern niya sa ulo, hindi sagad sa bunganga. And the pattern's almost perfect, and may odome siya. I would consider this fish in the future to be a champion. Okay, ito na napili natin na magagandang pattern na ibabalik natin sa mud pond and i-harvest natin na after 60 days. Now, this is our third culling. From here, we select those na magiging breeder namin in the future. Then, kino-condition namin sila sa concrete tank. There, mas malakas ang filtration. We give them better feeds, mas magandang, mas sustansya ang pagkain nila para ang reproductive system nila, medyo magaling sila mag-produce. Ang female, dapat medyo malawak ang katawan and mas maraming egg sila may produce. Ang male, medyo slim, mas maliit, mas mabilis silang umabol. Itong variety na ito, ang tawag dito ay Deutsch Kojaku. Deutsch siya dahil wala siyang scale. And look at the pattern, very even ang distribution ng pattern niya. It's a very good quality Deutsch Kojaku. In case you need breeder koi,
for your future venture sa breeding koi. We have a lot of breeders sa Koi Village located in Magallanes na makapagpili kayo ng different variety ng koi. This portion was brought to you by Tatak Excellence, talagang magaling, and Aguiar Animal Genetics, Improvement and Agri-Resources, Incorporated. This portion is brought to you by Excellence Rock Dove. Magandang araw po mga ka-agri. Welcome po dito po sa segment hatid po sa inyo ng Excellence Rock Dove, ang alagang kalapatids. Ngayong araw po ito, makakasama po nating 2014 PSP Babuyan Race Champion, ang presidente po ng HPL at syempre ang tinaguriang Babuyan King. Wala pong iba kundi Sir Neil Cruz. At dito malalaman po natin yung kanyang sistema at syempre yung kanilang pagtutulungan ng kanyang kaibigan at ng kanyang anak para makamit po yung kanyang kampeonato. Sir Neil, good morning po. Sir, pwede ba natin makwento kung kailan tayo nag-umpisa na mag-alaga or mapasok dito sa pagkakalapate? 12 anyos ako. Then pinagpatuloy ko to nang dumating ako ng edad na 18. Bumiyahe ko abroad going Japan. Na-meet ko yung amo ko na nagkakalapate rin. Nilagay ko yung sarili ko dito dahil wala akong ibang bisyo eh. Gusto ko sana lahat ng mga nag-iibon, turuan nyo rin yung mga anak nyo, katulad ko, tinuturuan ko yung anak ko para hindi sila mapunta sa masamang bisyo. Pagdating sa pagiging presidente ng HPL, baka makwento natin kung gaano nakadami yung mga members po nito? Meron po kaming 200 plus na member at ang nasa listahan po natin 700 plus na ngayon at marami pa pong pumapasok. Bilang fancier na katulad ko, makalaban mo natin yung mga big fancier na katulad nila Ega Yap at Nelson Chua. Wag po sanang panghinaan kayo ng loob. Ang sabi nga po nung dalawang kaibigan natin, pag tinalo nyo ang magagaling na fancier, magiging proud kayo sa sarili nyo. Pero pag tinalo kayo ng fancier na malalaki at magagaling, okay lang po yun. Dapat po isipin nyo, magagaling sila. Pero pag tinalo nyo sila, you're going to be proud of yourself. Paano ba yung sistema na ginawa natin at nakuha natin yung 2014 na Babuyan Race Trophy? Ang ginamit ko po, yung gamit po ng Excellence na reload. Napakaganda po nung ipinakita ng ibon. Maski po ako hindi ko expected na ganun yung dadating yung ibon, ganun kabilis. Nasa 1,000 plus po yung speed niya. Sa mga nag-iibon, siguro try din po natin yung mga produkto nating lokal. Actually, ang Reload Plus po ay meron po siyang laman na ribose na kung saan pag ito po ipinatak natin sa mga kalapati natin, agad-agad po na-absorb po niya ito at nagagamit para maiwasan po yung stress, especially pagka yung malayo ang biyahe. Even po sir, pagdating sa karera, patakan po natin ang dalawang patak ng reload, mabilis po makaka-recover yung mga kalapati natin. Sir, sino ba yung mga nakakasama natin o nakakatulong dito sa pag-aalaga ng mga kalapati natin? Gusto ko nga palang tawagan yung kaibigan ko, si Paring Ray, tsaka yung anak ko. So ba sa medyo makakwento mo lang ano yung feeling nung dumating yung ibon nung panahon yun? Siyempre, una kabado kami ni Boss Neil, no? Kasi first time ko lang na nakasama siya sa loop na to. Binigay ko naman lahat ng aking magagawa at kaalaman tungkol sa pagkakalapate. Ito naman, kausapin naman natin syempre yung anak ni Sir Neil. Kailan ka pa nag-umpisa na mahilig sa kalapate? Since 12 years old, when my dad told me that he was a pigeon member of a club, I was starting to be interested in this club, so I started helping him and managing his pigeons and helping him out. Yan po mga kalapatids, narinig po natin yung storya at syempre yung pagtatulungan ng ating mga kasama dito para makamit po yung tagumpay. Muli ako po si Dong AJ Ferre, kasama po si Gian, Sir Neil, Sir Ray at syempre si Supremo para po sa kalagang kalapatids, hatid po sa inyo ng Excellence Rock Dove. This portion was brought to you by Excellence Rock Dove. Ay sir, kamusta na po kayo? Ito ayos lang, dumadami na yung kalapati ko. Kaso hindi ko alam yung mga ipapainom, baka magkasakit sila eh. Baka meron ka dyan yung supplement, yung pangkarera.
Naku, hindi ito hinahanap ko. Yung hinahanap ko yung Tatak Excellence. Meron. Pakita mo nga. Yan pang prevention saka treatment. Yan ang talagang magaling. Kunin mo lahat yan? Sige, bigay kitang wholesale price. Ang Rock Dove ay ang dibisyon ng Excellence Poultry and Livestock Specialist na highly dedicated sa paggawa ng mga gamot at suplemento para sa magandang performance ng ating mga kalapati mula breeding, training hanggang derby races. As we witness the growth of the pigeon industry, I would like to thank Excellence Poultry and Livestock Specialists for coming out with Rock Dove medicine and supplements. When it comes to pigeons, hanapin at Tatak Excellence. Talagang magaling. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cud Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cud Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. This portion is brought to you by Happy Pets Frenzy Shampoo, the mild shampoo especially made for your pets. Good morning! Welcome to Happy Pets 101. Alam nyo ba na ang mga isda ay ginagroom din tulad ng mga alaga nating aso at pusa? Magandang gamitan natin sila ng Frenzy Shampoo. Ito ay mild, hypoallergenic shampoo na pwedeng gamitin regularly. Ngunit pagdating sa mga isda, paano nga ba natin sila ginugroom? Para makapag-umpisa ka pag-aalaga ng guppies, unang-una kailangan mo meron kang tangke, tapos meron kang filtration, sponge filter lang, okay na. Simple lang pag-breed. Pag samahin mo lang siya sa isang tangke, ang male saka female, automatic mag-breed na siya. Bilang ka ng 28 days, magdadrop na siya. Pag napaanak mo na siya, siguraduhin po natin meron tayong pagkain para sa mga baby fries ng guppy. BBS is baby brine shrimp. Usually na binibigay sa mga fry bagong drop or 3 days na edad ng fry. Kailangan natin ng 2 tanks. Paglalagyan mo, pagdating 3 weeks, magsiselect ka ng male saka ng female. Yung isang tank para sa male, yung isang tank para sa females, para hindi sila mag-mass production. Pagdating nila ng 3 months, or kung may nakita ka ng may potential na magaganda mong males, pwede mo na silang ibukod separately, pati sa females, magbubukod ka na ng magaganda mo. Then, yung hindi mo mga gusto, dyan ang pumapasok yung culling. Kasi ginagawa natin yon para sa selective breeding natin, para makapag-produce tayo ng mas magandang na isda. Ngayon po, kung gusto nyo namang isali sa competition ng inyong mga guppy, mayroon po tayong tinatawag na grooming para sa competition. Ibibigay ko naman po kayo sa ating membership manager na si Charles Vicencio Regalado. After po natin natutunan yung pag-keep ng guppies, papasok tayo sa grooming. So, ano po ba yung grooming? Ang grooming po, ito yung pag-aayos, pagkukondisyon at pagre-ready ng isda natin para isali sa mga show, locally and internationally. So, paano natin ginagawa yung pag-groom? Una, kailangan po natin ng isang magandang kondisyon ng water, aged water po. Kailangan po natin ng stock na marami nun dahil kailangan natin everyday mag-water change. Plus yung foods, live foods, pellets, water conditioner, mineral powder, yan po yung mga ginagamit namin for grooming. And the tanks po, usually 2.5 and 5 gallons. Kailangan natin po ilagay individual per tank ang isda natin. Nakahiwalay yung male and female. Kasi pag pinagsama po natin sila, may tendency na kagatin ng female yung buntot ng lalaki. Which pag nakagat po yun, isang malaking minus po yan pagdating natin sa shows. So kailangan po natin yun at then i-maintain natin yung quality ng water para yung condition niya maintain din. And then yung fins niya, kailangan
tingnan natin mabuti kung may sira ba siya, meron siyang dugo, or meron siyang sakit. So, sa mga may gapis dyan, unang-una, lagi kong ina-advise kapag nagtatanong sa akin or nag-i-speech ako sa shows, kailangan meron tayong TLC, yung tender loving care natin sa mga isda natin. And then, huwag tayong mainip kasi maraming iba na iinip eh. Kasi merong mga guppies na late bloomers yung ganda nila. Ayan, alam na po natin kung paano tayo mag-aalaga ng mga guppies. Sana po ay marami kayong natutunan. Once again, this is Doc Angela for Happy Pets 101. This portion was brought to you by Happy Pets Cuddly Pet Cologne, leaving your pet smelling clean and fresh. Anana! Yan po pala ang tawag sa sinaunang pineapple na nangangahulugang excellent fruit sa Caribbean at kalaunan ay tinawag na pineapple ng mga European explorers dahil sa ang laman po nito ay kahawig ng isang apple at ang itsura ay nahahawig naman sa isang pine cone. Yan po ang aking sample tungkol sa pineapple at siyempre dahil anana ang tawag, mamaya ito po ay anana. Pero meron pa kayong aabangan sa mga susunod na linggo. Mula rito kay Makata na talaga namang gwapong-gwapo. Ang Season 5 ay nagtatapos na rito. May Season 6 po na susunod rito. Dito lamang sa Agri TV. Hayop ang galing!